Mga kapatid, magandang umaga. Welcome po sa Binasang Biblia. Dito sa Binasang Biblia, hindi nyo na kailangan magbasa. Ang kailangan nyo lang gawin ay manood. Simulan na natin. Ang kasaysayan ni Jacob. Ito ang kasaysayan ng magkapatid na Esau at Jacob, ang kambal na anak ni Rebecca at Isaac. Ang ibig sabihin ng pangalang Esau ay mabalahibo, at katunog ito ng salitang Hebreo na ang ibig sabihin ay mapula. Ang ibig sabihin naman ng pangalang Jacob ay mandaya, at katunog ito ng salitang Hebreo na ang ibig sabihin ay sakong. Ipinagbili ni Esau ang kanyang karapatan bilang panganay. Genesis chapter 25 verse 20 to verse 34. 40 taon na si Isaac nang mapangasawa niya si Rebecca. Lumipas ang 20 taon at hindi pa rin sila nagkakaanak. Dahil dito, pinagdasal ni Isaac si Rebecca. Dininig ng Diyos ang dasal ni Isaac at nagbuntis si Rebecca. Bago pa manganak si Rebecca, alam na niyang kambal ang magiging anak niya. Nararamdaman niya itong nag-aaway sa loob ng kanyang tiyan. Bakit ito nangyayari sa akin? Tanong niya sa sarili. At tinanong din niya sa Diyos kung bakit nag-aaway ang dalawa. Ganito ang sagot sa kanya ng Diyos. Panggagalingan ng dalawang malalakas na bansa ang iyong kambal. Magiging magkaaway ang mga bansang ito. Mas magiging malakas ang iyong bunso at magiging alipin niya ang iyong panganay. Kambal ang naging anak ni Rebecca. Mamula-mula ang kutis at mabalahibo ang katawan ng kanyang panganay, kaya pinangalanan nitong Esau. Jacob naman ang ipinangalan sa ikalawa dahil nakahawak ito sa sakong ng kanyang kakambal nang sila ay ipanganak. 60 taon na si Isaac nang magsilang si Rebecca. Nang lumaki ang kambal, mas nagustuhan ni Esau ang mamalagi sa kabundukan, kaya naging mahusay siyang mangangaso. Mas pinili naman ni Jacob ang tahimik na buhay at lagi siya sa bahay. Madalas magdala si Esau ng karne ng mababangis na hayop para sa kanilang ama, kaya mahal na mahal siya ni Isaac. Pero si Jacob naman ang paborito ng kanilang ina. Isang araw, kakatapos lamang ni Jacob na maglaga ng pulang buto ng sitaw, dumating si Esau na gutom at sinabi, Gutom na ako. Bigyan mo nga ako ng niluto mo." Sumagot si Jacob, "Oo, yun lang pala eh. Pero ibigay mo sa akin ang karapatan mo bilang panganay." "Mamamatay na ako sa gutom," sagot ni Esau. "Aanin ko pa ba ang karapatang iyan kung patay na ako? Ipangako mo munang ibibigay mo nga sa akin ito," sabi ni Jacob. "Oo, ipinapangako ko. Iyon na ang karapatan ko," sagot ni Esau. Kaya't binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilagang buto ng sitaw. Pagkatapos kumain at uminom ni Esau, ay umalis na ito. Para sa kanya, ganoon lamang kaliit ang halaga ng kanyang karapatan bilang panganay. The end.